Ginawa po sa lungsod ng Dalian doon sa China. Mula ng 2014, hindi pa ito nakatenga lang ito, hindi po nagamit. Kaya itong trend na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya mula ngayon, gagamit tayo, meron na tayong magamit na karagdagang, we will use 3 trains. So makakapagbuo na tayo ngayon pa lang, 3 trains na 3 karwahe. Dano may dali, hindi pa nagamit ito. Kaya nakakatuwa naman, hindi naman nasayang ang ating pondo. Kaya maging hawa ang pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalo na mga senior citizen, lalo na PWD at saka yung mga estudyante natin. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Isang dekada ang lumipas. 48 train mula sa China ang binili ng gobyerno noong 2014. Pero hindi nagamit o hindi ginamit. Ngayon, sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., 3 Dalian trains ang bumisa na at ginagamit na sa MRT-3. Ano ang nangyari? At ano ang papel ng Sumitomo sa pag-usad ng mga train na ito? Noong panahon ni Pangulong Aquino, pumirma ang gobyerno ng kontrata sa CCRC Dalian Corporation para sa 48 light rail vehicles. Dumating ang mga tren noong 2016. Pero agad na lumutang ang mga problema. Sobrang bigat, hindi tugma sa signaling system at hindi pasado sa safety standards ng MRT-3. Bawat tren ay may bigat na 49.7 tonelada. Mas mabigat kaysa sa orihinal na disenyo ng MRT-3. Bawat tren ay may bigat na 49.7 tonelada. Mas mabigat kaysa sa orihinal na disenyo ng MRT-3. Ang traction system, braking system, at signaling equipment ay hindi compatible. Ayon sa Commission on Audit, hindi natapos ang Way Forward Plan, kaya nanatiling nakatenga ang mga tren. Ang Sumitomo Corporation ay isang Japanese firm, ang maintenance provider ng MRT-3 mula pa noong 2019. Sila ang responsable sa final safety checks at compatibility testing ng Dalian trains. Sa utos ng DOTR, pinaspasan o binilisan ng Sumitomo ang pagsusuri at tiniyak na ligtas gamitin ang mga train bago ito bumiyahe. Sa unang biyahe ng Dalian train, sakay ang ilang senior citizens at estudyante. Mas maluwag, mas malamig, mas mabilis, sabi ni Aling Nena. 68 gulang na senior citizen. Araw-araw sumasakay ng MRT. Sabi naman ni Carlo na isang estudyante mula Cubao, sana lahat ng train ganito. Para sa kanila, ang pagbabalik o ang pag-usad ng Dalian train ay hindi lang technical na tagumpay. Ito ay pag-asa para sa mas maayos na biyahe. Ayon kay Engineer Rene Santiago, dating Pangulo ng Transportation Science Society of the Philippines, masyado nang matagal ang pagkaantala. Pero kung ligtas na ito, dapat nang gamitin at sakyan na. Sayang ang pondo ng bayan kung hindi. Dagdag pa niya, dapat ay may mas transparent na proseso sa procurement at mas mahigpit na quality control sa mga susunod na proyekto. Ang Dalian trains ay kwento ng pagkakamali, ng pag-asa
at pagbawi sa muling pagbangon. Sa wakas, bumisa rin, tatakbo din, magagamit na rin. Pero ang tanong, natuto na ba tayo? Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, pinirmahan ang 3.8 billion kontrata sa CCRC Dalian Corporation para sa 48 light rail vehicles para sa MRT-3. Dumating ang unang tren noong 2015. Agad na lumutang ang mga issue. Una, sobrang bigat ng bawat tren, 49.7 tonelada, na hindi tugma sa release ng MRT-3. Pangalawa, may problema sa compatibility ng traction system, braking system at signaling equipment. Mula 2016 hanggang 2025, nanatiling nakatenga ang mga tren. Hindi ito pinayagang gamitin ng maintenance provider na Sumitomo dahil sa kontratang may penalty clause. Nagkaroon pa ng legal battle sa pagitan ng DOTR at MRTC. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., isinailalim sa audit ng TUV, Rainland at safety checks ng Sumitomo ang mga tren. Noong Hulyo 16, 2025, 3 tren ang opisyal na bumisa o tumapo na kinabangan sa MRT-3. 3 pa lamang, ngunit mayroon pang 45 tren. Ang Dalian Train ay simbolo ng pagkakamali sa procurement, pero maaari ring maging kwento ng pagbangon at pagbawi. Sa wakas, nagamit din ang pondong bayan. Bilang mamamayan, karapatan nating malaman kung paano ginagastos ang ating buwis at tungkulin nating bantayan ang mga proyektong tulad nito para sa mas maayos na transportasyon at mas makabuluhang pamahalaan. Ang pagkakamaling ito ng mga opisyal na responsable sa proyektong ito ng Dalian Trains ay maaring wala na sa posisyon ngayon, ngunit nararapat na balikanawin ito upang maging leksyon sa mga nakaupong opisyal ng gobyerno o ng pamahalaan sa mga panahon ngayon at sa mga susunod pa. Maging leksyon sana sa atin ang Dalian Trains.